Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Ako si Henry. Alias ko lang po ito, Tito Makoy. Nagtatrabaho bilang graphic artist sa isang advertising company sa United Arab Emirates. Taga Mindanao ako, Tito Makoy, ngunit hindi ko na po babanggitin kung anong probinsya at kung saang lugar ako dito sa United Arab Emirates. Walang asawa. Flying high and free kung sasabihin ko ang sarili ko. Kontento ako sa pinansyal na katayuan, hindi naman sa maraming pera ngunit komportable ako sa aking buhay pinansyal. Kasi Tito Makoy, ang kinikita ko ay sa akin lang talaga bagamat nagbibigay din ako ng kaunti sa mga magulang ko. Kung tutuusin nga, Tito Makoy, hindi ko na kinakailangang magbigay sa kanila kasi mas komportable ang buhay pinansyal ng mga magulang ko. Meron akong girlfriend, Tito Makoy, dati. At siyempre pag may syota, may karanasan sa babae. Kami ng girlfriend ko noong college pa lang, halos linggo-linggo kung magkaroon kami ng oras para sa aming dalawa. Masaya kami sa aming pag-iibigan. Ang iniiwasan lang talaga namin ay ang magbuntis siya kasi noon gusto niyang matapos muna ang kanyang postgraduate studies. Hindi namin napag-uusapan ang kasal. Ang sa amin noon, kung sakaling magbunga ang aming ginagawang pribadong oras, saka na kami haharap sa sunod na kabanata. At nung graduate kami ng college, nakipagsapalaran kaagad ako sa ibang bansa. Maswerte namang nakapasok dito sa company kung saan ako nagtatrabaho hanggang ngayon. Siyempre, Tito Makoy, malayo kaming dalawa ng syota ko. Laging video call lang para maibsan ang pangungulila. Pakalipas ng 2 taon, umuwi ako. At siyempre, Tito Makoy, sa muling pagkikita namin ng aking syota, nangungulila at sabik sa bawat isa, pribadong oras ang regalo namin sa isa't isa, liban sa material na bagay na mga pasalubong ko sa kanya. Ganoon pa rin, Tito Makoy, iwas sa pagbubuntis kasi nga nasa postgraduate studies siya noon. Gusto niya talagang makatapos muna ng masteral degree. Ngunit sa panig ko, Tito Makoy, nagbago ang lahat sa amin noong umuwi ako noong 2018. Nagbago lahat nang umalis ako sa lalawigan namin para bumalik sa UAE. Palibasa nasa Mindanao kami, Tito Makoy. 3 araw pa bago ang flight ko pabalik ng UAE, lumipad na ako pa Manila. At 1 araw bago ang flight ko, naalala kong kailangan ko palang magpagupit kasi mahaba na rin ang buhok ko. Wala akong alam na barbershop na malapit sa hotel, kaya pumunta ako sa may Pasay Rotonda para maghanap. Naglakad-lakad ako hanggang sa nakarating ako sa isang mall na malapit dyan. Di ko matandaan ang pangalan, Tito Makoy, basta low class mall at malapit lang ito sa may Pasay Rotonda. Nilakad ko nga lang galing sa MRT station. Tamang-tama na may nakita akong barbershop, tila kabubukas lang. Iisa pa lang na barbero ang naroon at ako pa lang ang customer mula nang dumating ako hanggang nga sa natapos ang paggupit sa akin. Ako lang talaga ang naroon at ang iisang barbero. Sa pagupitang ito, Tito Makoy, dito ko nakilala si Rex, ang barberong naggupit sa akin. Nagkikwentuhan kami habang ginugupitan niya ako. Nang matapos na ang paggupit niya sa akin, minasa-masahe niya ako at nagustuhan ko, Tito Makoy, ang pagmamasahe ni Rex. Marunong kang magmasahe? Ito ang tanong ko sa kanya. Ay opo sir, alam niyo po, yan ang sideline ko. Minsan pagkatapos ko dito sa barbershop, kung merong customer, pinupuntahan ko ito. Bakit, gusto niyo po? Ito, Tito Makoy, ang sagot at tanong sa akin ni Rex. Oo, kaya lang, tumatanggap ka ba ng home service? Yan ang tanong ko muli sa kanya. Opo sir, ibigay niyo lang sa akin ang lugar at pupuntahan kita. Yan ang sagot niya sa akin, kaya nagpalitan kami ng aming cellphone number. Nagkasundong tatawagan niya ako pag lumabas na siya dito sa barbershop. 5:30 nga ng hapon, Tito Makoy, tumawag sa akin si Rex, tapos na raw siya. Kaya ibinigay ko sa kanya ang direksyon papunta sa hotel kung saan ako naka-check-in. Habang naghihintay ako, Tito Makoy, naligo ako para hindi naman nakakahiya sa magmamasahe. Di naman nagtagal, dumating kaagad itong si Rex. Sinalubong ko siya sa labas ng hotel, tapos dumiretso na kami sa aking silid.
Pagpasok namin sa aking silid, "Sir, pwede pong makiligo muna ako kasi pakiramdam ko ang bantot-bantot ko sa maghapong pinagpapawisan sa barbershop." Kaya naligo muna siya, Tito Makoy. Ako naman, inihanda ko na ang BB oil na binili ko para sa pagmamasahe. Nakashort na lang ako at nakahiga habang naghihintay kay Rex. At paglabas ni Rex galing sa banyo, nakatapis lang siya, Tito Makoy, ng tuwalya, hindi nagdamit. Iyon na ang kanyang suot para raw hindi mabasa ng pawis ang kanyang damit sa pagmamasahe sa akin. Pinatay ni Rex ang ilaw sa silid kasi masyadong maliwanag. Ang ilaw mula sa labas na tumatagos sa may bintana, iyon ang nagbibigay liwanag. Maganda naman kasi hindi nakakasilaw talaga ang liwanag, tamang-tama ito sa pagmamasahe. Mabigat ang kanyang kamay, bagay na bagay sa hard massage na gusto ko. Alam mo, Tito Makoy, nag-i-enjoy talaga ako sa kanyang pagmamasahe. Habang nagmamasahe sa akin si Rex, biglang natanggal ang tuwalya na kanyang nakatapis sa katawan. Pinulot ito ni Rex at inilagay na lang sa lamesa. Kaya, Tito Makoy, nagmamasahe siya sa akin na nakabrief na lang. Sa totoo lang, sir, ganito ako kung magmasahe, walang damit, nakabrief lang. Yan ang wika niya sa akin. Hindi ako kumibo, Tito Makoy, habang nag-i-enjoy talaga ako sa pagmamasahe niya, nare-relax ang buong katawan ko. Kaya lang, Tito Makoy, habang tumatagal, parang may kakaiba akong pakiramdam na nadarama. Nabubuhayan ako ng dugo, lalo na noong minamasahe niya ang aking balakang. "Sir, alisin na lang kaya natin ito para buong katawan mo pareho ang pagkakamasahe ko." Ito ang wika niya sa akin. Ang kanyang tinutukoy ay ang short ko. Pumayag ako, Tito Makoy, kaya inalis ito ni Rex. At tama siya, suwabe nga sa pakiramdam kasi buwelong-buwelo ang kanyang diin. Lalo itong nagpabuhay ng aking dugo, Tito Makoy. May kakaiba talagang pakiramdam na gumagapang sa katawan ko. Ito namang si Rex, tila yata sinasadya niyang madikit sa akin ang kanyang saging. Nararamdaman ko, Tito Makoy, na nagna-national anthem na rin. Kulang na lang talaga ang watawat para umpisahan ang pagkanta. Sa kanyang patuloy na pagmamasahe, tuloy-tuloy talagang tila sinasadya niyang isagi ito sa aking katawan. Kaya naman noong pinabago niya ako ng posisyon, hindi ko na, Tito Makoy, na itago. Lantad na ang aking sekreto na maging ako nagpapambansang awit na rin. Nahihiya ako ng kaunti, ngunit ano pa ba ang magagawa ko? Heto, nalantad na, kitang-kita na niya. Noong matapos siya ng pagmamasahe sa akin, "Sir, gusto mo? Bigyan kita ng happy ending." Yan ang kanyang wika at tanong sa akin, Tito Makoy. Happy ending? Paano ba yun? Hindi ko yan alam. Ito naman ang naging sagot ko sa kanya. "Huwag kang mag-alala, sir. Akong bahala. Tuturuan kita." Yan muli ang pagpapaliwanag sa akin ni Rex. Total, Tito Makoy, narito na rin ako sa sitwasyong ito. Hindi na ako tumutol. Ang pumasok sa isip ko noon, kahit papaano, may bagong adventure akong masusubukan. Kaya hindi siya nag-aksaya ng oras, kaagad niyang inumpisahan ang sinasabi niyang ibibigay na happy ending. Sa pinakaunang pagkakataon, Tito Makoy, alam niyo po ngayon, naka-check-in ako, lalaki ang kasama ko sa higaan. Sa isip ko, tila nakakahiya, subalit nang maramdaman ko ang init ng katawan ni Rex na parang may lagnat, biglang nawala ang aking mga pag-aalinlangan. Ibang-iba talagang karanasan ito, Tito Makoy. Tila nakakaadik. Pinalakas ko ang sound ng TV sa loob ng silid kasi hindi ko talaga mapigilan ang mag-ingay. Tito Makoy, hindi ko na ilalahad ang ginawa namin. Basta ang sasabihin ko, expert pala sa ganito si Rex. Tinanong niya ako kung nagustuhan ko at nasiyahan ako sa kanyang ginawa. Ang sagot ko naman sa kanya, oo, at hindi ko kayang ilarawan ang aking pakiramdam. Rex, baka pwedeng hindi ka na kaya muna umuwi.
Samahan mo na akong magdamag. Gawin mo sa akin ang lahat na alam mo. Alam mo Rex, kasalanan mo ito kasi sinubukan mo ako. Ayan tuloy, nagustuhan ko. Ito Tito Makoy ang medyo pabirong wika ko kay Rex. Pumayag siya Tito Makoy sa aking mungkahi kaya magdamag kaming magkasama. Magdamag na naranasan ko kay Rex ang parang unang gabi ng bagong kasal. Bagamat nalilito ako Tito Makoy, tinatanong ko ang aking sarili kung bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon. Umorder ako ng pagkain naming dalawa at ipinadeliver ko na lang sa silid. Hindi na kami lumabas ni Rex noong gabing iyon hanggang buong magdamag. Umaga na nang umuwi siya at pagkatapos kong maiabot ang bayad, may payakap-yakap pa ito sa akin at nagsabing lagi ko raw siyang tawagan pag nasa Manila ako. Lagi siyang handang maglingkod sa akin. Mula pag-alis ko ng hotel papuntang airport habang nasa impapawid ang eroplano hanggang sa paglapag ko sa Dubai, di na nawala sa isip ko si Rex at ang bagong karanasan na naranasan ko sa kanya. Magandang lalaki si Rex, malinis ang katawan at nasa tamang hulma. Ito yata ang kanyang panghatak sa mga customer. Alam mo Tito Makoy, nakalipas na ang ilang buwan, hindi ko pa rin nakakalimutan ang naranasan ko kay Rex. At tila naging curious ako, lalo na sa pagkakaroon ng ugnayan sa kapwa lalaki. Dahil dyan Tito Makoy, nagawa kong magbukas ng account sa mga dating sites gamit ang ibang pangalan dito sa UAE. Ang isa sa mga popular dito ay ang Badoo. Nagbukas ako sa Badoo, nagbukas din sa Twitter at meron akong dami account pa sa Facebook. Ngunit sa Badoo, nakilala ko itong si Hamza, isang Turkish national. Nagkataon Tito Makoy na barbero din siya dito sa lugar na malapit sa akin. Mabuti na nga lang Tito Makoy at sa ibang barbershop ako nagpapagupit, hindi sa kung saan nagtatrabaho si Hamza. Makalipas ang ilang palitan namin sa mga messages sa Badoo, nagpalitan na kami ng aming cellphone number. At dito Makoy, wala nang matagalang usapan pa, nagkita kaagad kami. Nagkasundo kaming pupunta siya dito sa akin. Alam mo Tito Makoy, noong araw na iyon, sobrang kaba ang aking nararamdaman sa unang pagkikita namin habang hinihintay ko siya na dumating dito sa bahay. Nagtatanong ako kung ano kaya ang kanyang itsura pag nakita ko siya sa personal. Sa amin kasing pagchat-chat Tito Makoy, hindi kami nagkaroon ng video chat kasi ayaw ni Hamza. Maging ako Tito Makoy, hindi rin pabor sa video chat. Ayon sa kanya, magkita na lang daw kami sa personal upang siguradong ligtas. At noong makita ko na si Hamza Tito Makoy, ang gwapo niya nga Tito Makoy. Matangkad, 6-footer ito at malaki ang pangangatawan. Medyo ikinubli ko ang aking kabang nararamdaman noong magkamayan kaming dalawa at ngumiti sa bawat isa. Pagpasok namin sa aking inuupahang flat, pinaupo ko muna siya upang magpahinga at painumin ng tubig. Ngunit Tito Makoy, hindi ko nagawa iyon kasi nang makita niyang inilak ko kaagad ang pintuan, kaagad niya akong niyakap Tito Makoy at walang tigil ng pahalik-halik sa akin. Mabango ang kanyang hininga at mabango rin itong si Hamza. Mukhang pinaghandaan niya Tito Makoy ang pagpunta dito sa bahay. Naamoy kong bagong ligo ito at nag-spray pa ng kulon sa katawan, liban sa perfume na inispray niya sa kanyang damit. Dahil Tito Makoy sa pinaranas sa akin ni Rex dyan sa Pilipinas, natangay kaagad ako ng aking pananabik kaya tinungo na namin ang aking silid tulugan. Tito Makoy, North at South Dakota at boses ng Steelheart ang nota. Ang problema nga lang, masyadong maingay itong si Hamza kaya tumigil kami ng saglit para buksan ko ang music sa YouTube. Ito'y upang kung meron mang makarinig ng ingay sa labas, music mula sa YouTube ang kanilang maririnig. Maluwalhating nagtapos kaagad kami ng aming first set ng pagtatanghal Tito Makoy.
Alam niyo po, sa unang pagkikita namin, talagang literal na nakatatlong rounds kaagad kami. Nagutom kami ni Hamza pagkatapos ng tatlong labanan. Kaya naghanda ako ng pagkain at kumain kami. Kumain muna siya bago umalis ng bahay si Hamza. Iyon na Tito Makoy, ang umpisa ng regular na pagpunta-punta ni Hamza sa bahay. Kung weekend, minsan dito siya natutulog sa bahay at nananatili. Minsan naman kung hindi pa weekend, basta gusto niyang pumunta sa bahay, sa gabi, dito siya nagpapalipas ng magdamag. Umaalis na lang siya ng maaga, kinabukasan. Alam niyo po, masyado akong nalibang sa aming relasyon ni Hamza. Hindi ko napapansin Tito Makoy na dumadalang ng masyado ang aking pakikipag-usap sa girlfriend ko. Dahil nga Tito Makoy, sa napapansin niya ang tila nawawalan na ako ng panahon para sa kanya. At isang araw nga nakatanggap na lang ako ng message mula sa girlfriend ko. Sinasabi niya na hindi siya tutol kung sakaling meron man akong nakilalang bago dito sa UAE. Ang hindi niya lang kayang tanggapin ay patuloy siyang naghihintay sa akin, ngunit ipinagpalit ko na pala sa iba habang wala siyang kamalay-malay. Kaya panahon na raw na putulin niya ang kanyang pagkukunwari na siya ang syota ko, gayong meron na akong iba dito sa UAE. Yan Tito Makoy ang kanyang message sa akin na ang buong akala ng girlfriend ko, ibang babae ang karelasyon ko. Alam niyo Tito Makoy, kahit na ganoon, gumuho pa rin ang mundo ko sa aking pakiramdam sa pakikipagkalas sa akin ng aking girlfriend. Subalit hindi ko siya masisisi kasi ako rin naman talaga ang may pagkukulang. Nasaktan ako dahil nga sa mahabang panahon na aming pinagsamahan at magaganda lahat kung aking babalikan ang panahon ng aming samahan. Ngunit Tito Makoy, wala akong nagawa sa kanyang pakikipagkalas sa akin. Madali rin akong nakamove on. Marahil ito'y dahil nga sa aming ugnayan ni Hamza. Si Hamza talaga ang umaaliw sa akin. Kung magkasama kami, tila kay bilis ng oras at tila kaming dalawa lang ang tao sa mundo. At nung dumating ang lockdown Tito Makoy, dito sa bahay inabutan si Hamza. Hindi siya nakauwi bago dumating ang oras ng pagpapatupad ng lockdown, kaya dito siya namalagi sa bahay. Dito siya nakulong. Ngunit natutuwa naman ako kasi meron akong kasama dito sa bahay, hindi nakakainip. Ang katunayan niyan Tito Makoy, talagang ang saya-saya naming dalawa. Meron lang akong kaunting problema kasi sagot ko ang pang-araw-araw naming dalawa, maging ang pagkain. Subalit hindi ito issue kasi nga magkarelasyon naman kami. Ang mga niluluto ko Tito Makoy noong panahon na iyon ay yung pagkain na sinasabing nakakapagpasigla at nakakapagpabuhay ng dugo at pakiramdam. Alam niyo po, ang mga gulay na aking niluluto kadalasan ay zucchini, carrots at celery. Totoo nga yan Tito Makoy kasi sa pagkakakulong naming dalawa dito sa bahay, mayat maya nangungulit itong si Hamza. At noong lockdown nga pala, maswerte naman na hindi natigil ako sa trabaho. Work from home ang ginagawa ko. Alam mo Tito Makoy, yung lockdown, ito ang nagbigkis sa aming dalawa ni Hamza. Ito rin ang naging dahilan para tuluyang silyuhan naming dalawa ang aming relasyon. Habang nakakulong kami, minsan napapansin ko rin na tila nahihiya sa akin si Hamza kasi ako ang sumasagot sa lahat na pangangailangan namin araw-araw. Ngunit pinapawi ko naman ito, ipinapaliwanag ko sa kanya na walang problema iyon. Total, magkarelasyon naman kami. Kung ano meron dito sa bahay, para sa aming dalawa iyon. Ang problema nga lang Tito Makoy, noong mag-lockdown, tanging ang suot niyang pumunta dito sa bahay ang damit ni Hamza. Kaya nakakatuwa, pag bagong laba ang kanyang damit, kadalasan maghapon siyang nakatapis lang ng tuwalya. Meron din akong dalawang t-shirt na malalaki. Nabili ko ito, nagkamali ako ng size. Ito ang pilit na isinusuot ni Hamza paminsan-minsan kahit na masikip sa kanya.
Sakalang nakauwi itong si Hamza doon sa kanyang tirahan noong lumuwag na ng kaunti ang lockdown. Tito Makoy, tila tuluyan na akong nalunod sa relasyon naming dalawa ni Hamza sa bagong mundo ito ng aking buhay. Napansin ko na lang, Tito Makoy, na mahigit na palang 3 taon mula nang magkaroon kami ng relasyon mula nang umuwi ako dyan sa Pilipinas. Subalit hindi ko ito alintana. Noong 2021, Tito Makoy, pwede na rin akong magbakasyon, kaya lang ang dami pang nakakapraning na mga kinakailangang papeles, yung papalabas at papasok ng UAE at maging dyan sa Pilipinas. Kaya hindi muna ako umuwi. Umuwi ako noong 2022 na hindi na gaanong nakakairita ang mga kinakailangang dokumento at maluwag na talaga. Habang naghahanda ako pauwi ng Pilipinas noon, iniisip ko rin kung paano ang aming muling pagkikita ni Rex. Tila, Tito Makoy, may pananabik akong nararamdaman sa haba ng panahong hindi namin pagkikita. Espesyal kasi sa akin itong si Rex kasi siya ang nagturo sa akin patungo sa mundo ko ngayon. Kaya naiiba siya sa akin. Ang plano ko noon, Tito Makoy, titigil muna sa Manila ng 2 araw bago dumiretso ng Mindanao upang magkita muli kami ni Rex. Bumili rin ako ng pasalubong na perfume para sa kanya. 3 araw bago ang flight ko pauwi ng Pilipinas, nag-text ako kay Rex. Ito'y ipinaalam ko sa kanya na pupunta ako ng Manila. Hindi niya alam, Tito Makoy, na galing ako ng abroad. Ngunit wala akong natanggap na reply mula sa kanya hanggang noong araw ng pagdating ko sa Manila. Pagkatapos kong mag-check-in sa hotel, tinawagan ko ito, Tito Makoy. Ngunit ayon sa recorded voice, yung number daw na aking tinatawagan ay currently not in service. Nadismaya ako kasi baka nagpalit na ng number itong si Rex, hindi ko alam. Mahabang panahon na rin kasi ang nakalipas, wala kaming komunikasyon. Ang ginawa ko, pinuntahan ko ang barbershop, nagbabaka sakaling bukas ito at muli kaming magkita ni Rex. Maswerte, Tito Makoy, na bukas pa rin ang barbershop, ngunit wala si Rex. Nagtanong ako, Tito Makoy, sa mga naroon kung nagtatrabaho pa rin dito si Rex. Alam niyo po, sa aking pagtatanong, nagtinginan silang lahat bago may nagsalita. Suki po ba kayo ni Rex? Ito ang tanong sa akin ng isang manggugupit. Ay opo, kaso matagal na rin akong hindi nakabalik dito gawa nga ng pandemic. At ngayon lang ako muling nakabalik dito sa Manila. Ito, Tito Makoy, ang sagot ko sa kanila. Ganoon po ba, sir? Alam niyo po, nakakalungkot lang na si Rex, isa sa mga napuruhan noong COVID. Kasagsagan ng lockdown, tinamaan siya at malas na hindi nakaligtas ang aming kaibigan. Ito, Tito Makoy, ang pagkikwento nila sa akin. Alam niyo po, nanlamig ako sa aking narinig. Kaya pala walang sumasagot sa text at sa tawag ko kasi pumanaw na pala, Tito Makoy, si Rex na puruhan ng COVID. Pagbalik ko ng hotel, Tito Makoy, alam niyo po, pakapasok ko sa aking silid, mag-isa akong humagulhol talaga ako. Nalulungkot ako ng husto, Tito Makoy. Napamahal na rin kasi sa akin itong si Rex kahit na 1 araw at magdamag lang ang aming pagsasama. Ngunit sa buong magdamag na iyon, magkatabi kami sa tulugan, malaking puwang na pag-ibig ang binuksan ko sa aking puso para sa kanya. Kaya lang, Tito Makoy, wala tayong magagawa. Ganoon talaga ang buhay. Hindi natin alam. Ang resulta, ang bakasyong ito na yata ang pinakamalungkot sa mga bakasyon ko. Kasi lahat wala sa akin. Wala na akong girlfriend ngayon. Ang girlfriend ko mayroon ng bagong boyfriend. Mag-isa na lang ako. Alam mo, Tito Makoy, yung 2 buwan na bakasyon ko, tila pakiramdam ko napakahaba na nito. Ito na ang pinakanakakainip na panahon ng buhay ko. Kaya naman, Tito Makoy, nagpasya akong bumalik ng mas maaga sa UAE. Yung 2 buwan sanang bakasyon ko, ginawa ko na lang 1.5. Sa aking pagbabalik sa UAE, alam niyo po, hindi maipinta ang mga ngiti
ni Hamza. Pagdating namin sa bahay, honeymoon kaagad ang aming napuntahan. Kasi Tito Makoy, alam niyo po sa biglang pagkawala ni Rex, napagtanto ko na dapat talaga pagyamanin ang oras na kasama natin ang mga mahal natin sa buhay. Kagaya ko, pinagyayaman ko ang oras na kasama ko itong si Hamza. Kasi hindi pala tayo nakakasiguro kung hanggang kailan nasa tabi natin ang taong espesyal sa puso natin. Sa kasalukuyan, sasabihin ko sa iyo Tito Makoy na seryoso kaming dalawa ngayon sa aming relasyon. Wala ring pamilya itong si Hamza, kaya magkasama kaming palagi. Halos nga dito na siya sa bahay nakatira. Dito sa UAE Tito Makoy, ang daming mga inireritong babae sa akin ang mga kakilala kong Pinoy. Ngunit hindi ko ito pinapansin lahat. Kasi ayoko namang magkunwari dahil lang sa mga sulsul ng kaibigan ko. Mahirap yun Tito Makoy. Ayokong isuong ang sarili ko sa problemang mahirap gawan ng solusyon. Sa ngayon, ang plano ko sa susunod na bakasyon, baka sa Turkey ako magbakasyon kasi isasama ako ni Hamza. Pinaghahandaan na namin ito. Tutulungan niya akong makakuha ng visa at hindi raw siya papayag na hindi ako sumama sa kanya sa Turkey. Sa kabuuan Tito Makoy, sasabihin kong masaya rin ang aking mundo ngayon. Bagong pakiramdam, bagong pagkatao. Hindi ko pinagsisisihan ito. Sinusunod ko ang aking pakiramdam kung saan ako nagiging masaya. Kaya ngayon Tito Makoy, sasabihin ko sa iyo na masaya ako sa aking katayuan at sa aking buhay. Ang relasyon sa kapwa lalaki na meron ako ngayon, ito Tito Makoy ang alaalang babaunin ko habang buhay na alaala sa akin mula kay Rex. Kasi si Rex ang nagturo sa akin patungo sa bagong landas ng buhay ko ngayon. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po mapili nyo at sana ibahagi nyo dito sa iyong channel. Ang isa sa iyong mga taga-subaybay, Henry. Maraming salamat Henry sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, yung nangyari sa buhay mo, masasabi natin na totoo nga talaga yan. Habang dumarating ang mga araw, nagbabago ang ihip ng hangin. At sa ating buhay naman, nagbabago ang ating pakiramdam, nagbabago ang direksyon na gusto nating tahakin, nagbabago ang ating mga priorities. Ngayon, sabi mo pareho naman kayo binata ni Hamza. Good luck na lang sa relasyon nyong dalawa. Tama rin yung inisip mo na huwag isuong ang iyong sarili sa relasyon na dala lang ng pagkukunwari at pagtatago sa totoong pagkatao. Huwag mong isuong ang problema mo sa malaking problema na mahirap gawan ng solusyon. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, may mangilan-ilan tayong nagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito. Actually, re-upload yun, yung unang karanasan sa kapwa. At ito rin ay re-upload itong kwentuhan natin ngayon. Re-upload ito, bahagi pa rin ng aking mga re-uploading sa mga kwentong aking na-publish na, ngunit ayon sa YouTube, may violation sa YPP. Kaya shoutout ngayon sa ating kapatid na si Jubencio Corioso. Ang sabi ni Joben, sana raw makilala niya si Arlan. Arlan, kung nakikinig ka ngayon, actually hindi lang si Joben ang gustong makilala ka. Meron pa tayong mga kasamahan na gusto kang makilala. Kaya shout out sa iyo, Jubencio Corioso, and Arlan, kung nakikinig ka, pakinggan mo itong sabi ni Joben na gusto kanyang makilala. At ang ating kapatid na si Joel Makati, Joe Makati, shout out sa iyo. Ang ating kapatid na si Joe ay nasa New Orleans, USA. Maraming salamat Joe sa tuloy-tuloy na pakikinig. I-shout out ko rin ang ating kapatid na si Ben Dinori. Ang sabi ni Ben, sana raw may bagong kwento, yung mapusok, malaman at mapangahas. Alam mo Ben, iyan nga ang dahilan kung bakit maraming re-uploading akong ginagawa kasi yung mga original uploads nito medyo mapusok, malaman at mapangahas. Kaso hindi po pwede sa YPP, kaya baga suspended ako ng
Anim na buwan na akong wala sa monetization dahil ayon sa YPP may violation. Yung una, 3 buwan, pagkatapos ng may mga hindi ako inalis na upload, nag-apply ako for monetization, hindi pa rin nila tinanggap, kaya tumagal yun ng 6 na buwan. Kaya ngayon, medyo reserved talaga ang ating kwentuhan pagdating sa mga eksena. Sa muli, maraming salamat sa iyo, Ben Denore, at shout out sa iyo. Salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Shout out din sa ating kapatid na si Morpheus Flores. Ayon kay Morpheus, yung karanasan niya at karanasan ni Arlan magkapareho. Ang pagkakaiba nga lang ay kumpare ni Morpheus ang kanyang naging karelasyon at yung kumpare niya mismo ang nagsabi sa kanya na mag-ingat. Yun pala, huli na raw na kanilang pagkikita. Anong nangyari ba, Morph? Ghosting, yung bigla na lang siyang hindi nagpakita. Ngunit natutuwa ako na nakamove on ka rin kaagad. Alam niyo mga kaibigan, ganyan talaga kung merong nang-ghosting sa inyo. Hayaan nyo na, wag na kayong pumilit pang hanapin yung taong nang-ghost sa inyo. Hayaan nyo na silang maging ghost na ang tuluyan. Kasi mahirap na yung maghahabol tayo, pipilitin mo, mahirap yung ganoon. Nakakawalang dignidad sa ating mga sarili. Kaya tama, Morph, yung ginawa mo na hinayaan mo na lang siya. Sa kung ghosting man ang ginawa sa'yo, tama yung ginawa mo na hayaan mo na lang siyang maging tuluyang ghost. Yan talaga ang dapat. Sa muli, shout out sa iyo at maraming salamat, Morpheus Flores. Ang ating kapatid naman na si Chor1304, shout out, ang gusto niyang i-shout out ngayon ay si Dominador Patawaran. Dom, nagtatanong ngayon si Chor kung bakit bumitaw ka sa FB. Meron na pa karoon na pala kayo ng komunikasyon sa Messenger. Kaya shout out ka ngayon ni Chor1304. At i-shout out na rin kita, Dom, Dominador Patawaran. Itong si Dom, kasama ito sa Team A na ating hinahanapan ng Forever. Ang isa pa na gustong makilala, Arlan, kung nakikinig ka talaga, mangilan-ilan ang gustong makilala ka. Ang isa pa sa kapatid natin na gustong makilala si Arlan ay si Robert Merapuente. Ayon kay Robert, ako Tito Makoy, Biodo, Daddy at pwede rin. Sana makilala ko yung sender na si Arlan. So ang gagawin ko ngayon, ito na nga, tinatawagan ko na lang si Arlan. Kung sakaling gusto niya, mag-reply ka, Arlan, sa comment ni Mr. Robert Merapuente. O kaya yung sinasabi ko sa inyo nga pala kung paano kayo kung ayaw nyong makita dito sa ating channel sa comment section, yung pag-communicate nyo, puntahan nyo ang channel nitong tao na gusto nyong kausapin, yung kasamahan natin. Like itong si Robert Merapuente, puntahan mo yung kanyang channel. At pagkatapos doon ka mag-comment sa kung meron siyang upload, mag-comment ka doon sa kanyang upload, magpakilala ka. At kayo namang mga merong hinihintay na magko-communicate, palagi niyong tingnan ang inyong channel kasi baka merong nag-message sa inyo through comment sa comment portion ng inyong uploaded video. Sa muli, Mr. Robert Merapuente, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At ang ating kasamahan na si Timothy Gonzales. Tim, shout out sa iyo at maraming salamat. Ganoon din si Bear for Love. Salamat Bear for Love sa tuloy-tuloy na pakikinig. Itong dalawa sina-shout out ko kasi talagang hindi mapigil-pigil sa kanilang pagkukulitan. Ang sabi ni Tim Gonzales, Mr. Brewan, where are you? Here na me. Nakakatawa talaga. Kinakantyawan ni Tim si Bear for Love na baka tulog na. Ito namang si Bear for Love, nag-reply din na actually yung sinusundang upload nito, late nang masyado nang ma-publish kasi nagkamali na naman ako sa oras na aking napindot. Kaya siguro tulog na nga itong si Bear for Love. Ang sabi niya nga, pag alas 10 na raw ng gabi, sign off na sa niyan kasi matutulog na siya. Bedtime already. Kinakailangan daw i-preserve ang health. Tama naman. Kaya sabi ko nga kay Tim, hindi yan absent si si Mr. Brewan, si Bear for Love. Late lang yan na nagko-comment.
Nakakatuwa talaga kayong dalawa. Kaya shout out sa inyo, Timothy Gonzales at Beer for Love. At ang ating kapatid na nasa Dubai, si Adon Adon Vlogs, shout out sa iyo, Adon Adon Vlogs. Ngayon mga kaibigan, sa ating hinahanapan ng forever, ang babanggitin ko ngayon ay ang Team A. Kaya sa mga bagong nakikinig ngayon, ang mga pangalan pong babanggitin ko, naghahanap yan ng forever. Ang ibig sabihin niyan, naghahanap ng seryosohang relasyon, hindi yung hook up lang. Kung naghahanap kayo ng forever, heto po ang mga pangalan, pwede niyong kontakin ang isa, ang sino man sa kanila. Naghahanap ng forever si Mr. Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espirito, si Neil R. naghahanap rin, si Sam Barito, Ramon Sarmiento, Chor Baril at si Mr. Rick Gloria. Kung naghahanap kayo ng forever, pwede nyo silang kontakin, isulat lang sa comment section ng ating kwentuhan at banggitin nyo kung sino ang gusto nyong makapanayam o kaya makaugnayan. Sa mga nais pong magpa-shoutout sa muli ang aking sinasabi, pakisulat sa pinakahuling upload upang siguradong mabasa ko yan. Kasi kung nasa lumang upload na, napakalaki na ng posibilidad na hindi ko yan mabasa. Mabasa ko man yan, masyado nang matagal, kung baga sa pagkain, bahaw na, hindi na masarap ang lasa. At sa mga nais na magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat na tuloy-tuloy na nakikinig at sinasamahan ako, napakaraming salamat. Sumainyo sana ang biyaya galing sa itaas. Mabuhay kayong lahat.